Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Ano nga ba ang women empowerment? Ano nga ba ang modern lakambini para sa'yo? Paano mabibigyan ng importansya at seguridad ang mga kababaihan natin sa ating buhay at sa lipunan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito po sa Rekado. Hi, ako po si Chiki Holman Yulo, ang kasama nyo every Saturday, 4 o'clock to 5 o'clock, dito po sa Rekado. Kamusta na po kayong lahat? I'd like to invite you to listen to us via internet dito po sa 702 DZAS AM Band. We are now 702 DZAS Radio TV, agapay ng sambayanan. Tayo po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, and you may listen to us via internet sa febc.ph and Facebook Live dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Sa iba pong bahagi ng mundo, mapapakinggan tayo sa Pinoy Connection sa pamamagitan ng pinoyconnection.ph at sa Overseas Filipino Workers sa YouTube channel 702 DZAS FEBC Radio TV. Yung past episodes po noon ng Recuerdo at Rekado, mapapanood din po ninyo doon. Hi! Ay, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Me llamo Chiki Holman Yulo y tanto gusto en conocerla. ¿Quieres decir algo a los telespectadores? Text us, ¿ok? Muchísimas gracias y ciao. Okay, yung mga kasamahan natin all over Spain, kamusta na kayo? Okay, ano na nga ba ang pag-uusapan natin tungkol sa kababaihan? Mahalaga po itong bagay kasi minsan nakakalimutan kung paano proteksyonan tayo mga kababaihan. Ang sabi nga nila, sometimes we can be very fragile, nakalimutan na babae tayo. Akala nila pwede tayong ibalibag, no? Kaya nga, mahalaga po ito, lalo na dun sa mga nakaka-feel ng medyo toxic ang environment. Okay. Ay, kaganda po nito. Kamusta na po kayo mga kaagapay, mga karikado? It's Saturday once again sa programang Rekado. So every Saturday tayo, 4 o'clock to 5 o'clock. Alright, now hello kaagapay, babalik tayo ha. November 30 is Bonifacio Day, ang araw ng magiting na ama at supremo ng Katipunan. But we'll not talk about him, pero yung braveness ng mga kasama niya at ang mga kababaihan na, my gosh, tiniis-tiis tayo. 9 months dinala tayo sa sinapupunan ng ating mga ilaw at tanglaw ng tahanan. Ang kamukha ni Gregoria de Jesus. Yun ang na sila Gregoria de Jesus ang ating tahanan at lipunan, kung paano sila mabibigyan ng importance at empowerment against violence. There was a time when women had no voice. Quiet ka na lang. Ang iba pong society, lalo na yung mga nasa, kunyari sa United Arab Emirates o yung iba sa certain parts of Asia, walang masyadong voice ang mga kababaihan. Pero naiba na yan ngayon. Mahalaga po na meron tayo sa ating society, ang mga kababaihan sa ating society at saka yung mga challenges na encounter nila. So, ang tanong ko po ngayong hapon, para sa inyo, paano magbibigay ng importance and security ang mga babae sa ating buhay at lipunan? Sumagot at mag-send po ng greetings sa ating ongoing live stream. Don't forget to wow, love, and share. Ay, to our listeners, Maxine Jimenez, hi! Good afternoon, Tita Chiki. Ang sarap makinig sa iyong advice, Tita Chiki. Ingat po kayo. Para ako nakikipag-usap sa tiya ko. Sabi ko nga, ang tawag konsentidora nga daw akong tita. Hindi, practical akong tita. Ang mga tips ko po,
ay yung most of them na, na-experience ko na in the past. Kasi because I'm a tita, I'm a mom, I'm a wife, I was also a daughter for a long time, and a sibling, sister ako, no? Yung aking mga kapatid. Okay, sabi ni Lady Ann, hello Tita Chiki, magandang araw po. Carla Benitez, hello po sa inyo, ingat po kayo palagi Tita Chiki. Salamat. Joms Pedrino, magandang hapon Tita Chiki, pagpalain po kayo ng Panginoon at sa 702 DZAS at lahat ng Recado team. Uy, yung mga Recado team, kamusta na yung kasi noon, before the pandemic, pumupunta yung mga ibang umuwi ng Pilipinas, yung ibang mga nasa Amerika na mga listeners natin sa FEBC. Yung iba po doon talagang nagpaplano. Si Bergonia at si Mami Eugene Bergonia, kamusta na kayo? Kayo ba'y uuwi this Christmas season? Let us know. Tapos kasi itong Christmas season, makikita nyo po ako kasi nag-prepare kami ng special December-January treat para sa inyong lahat. Okay. Makikita nyo ako na. Okay. Sabi ni tapos sila si Bergonia, tapos ang sweet nga nila. I remember that, may pasalubong sila sa lahat ng staff ng Recado. Tapos meron po siyang mga pasalubong sa amin. At pinakain niya pa kami sa masarap na lugar dyan sa Mega Mall. My gosh, ang buffet namin, When I think about it, that's so long ago na. Are you coming to Manila? Let us know. Okay, so sabi ni Jasmine Leonil, ang narinig po nyo sa background na hindi naman siya umiiyak, na humihingi lang ng atensyon, ay ang aking aso ng aking anak na si Chino. Baby nila ito ni Alex. Si Chulo is isang chow-chow na matabang-mataba na hindi niya alam na siya ay aso. So nandito lang yan palagi sa tabi ko, sa kanyang nana, sa kanyang Lola Chiki. Okay. So pag naririnig niyong medyo may nagsasound na iiyak-iyak, tapos mamaya nagsosnore na siya, that is my chulo, my chow-chow. Jasmine Leonil, hi Tita Chiki from Las Piñas. Bong Ramos, kamusta na? Uy, i-greet ko ang mama niya, si Mami Amor Ramos. Kamusta na po kayo, Mami? At sana lagi kayong makikinig. Sheena Lucky, hi Tita Chiki, ingat po kayo palagi at nakakatuwang makinig po sa inyo. Thank you! Ang kawikaan ngayon araw ay galing sa Proverbs 31 verse 25, marangal at kapita-pitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Kita mo naman ang Tagalog, magandang balita, Biblia in Tagalog. Sa NIV, Proverbs 31 verse 25, she is clothed, this is the Proverbs 31 woman, in strength and dignity. She can laugh at the days to come. Yung pala ang translation. At wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Ang daratal ay yung mga darating. Okay. Yan po ang atin Proverbs 31 woman. Ang mga kababian marunong magnegosyo, marunong magpatakbo ng bahay, marunong nakangiti, marunong magpaganda, marunong mag-asikaso ng mga bata, marunong magturo ng tutor sa mga anak sa eskwela, taga-sundo din siya ng mga anak at lahat. Alam mo, pag may household chores ka pa, dapat cute ka at sweet ka. When I think about all of this, I'm overwhelmed how a woman does all of this. Kaya ngayon, mag-happy birthday ako ngayon sa birthday trivia. Happy birthday to you! Martin Miguel Mangay del Rosario. Born November 25, 1992. Mas kilala natin siya sa pangalan na Martin del Rosario, isang Filipino award-winning actor model who is also known for his portrayal ng Norberto Matias noong 2011 na drama na nakatanggap siya ng first award na actor ng 2011 from the film Dagim, naming him as the breakthrough performance of an actor
by the International Press Society for his role in June. Happy birthday to you, honey. Happy birthday. Miguel Pangilinan, born November 26, 1995. Uy, alam mo mga bata ito. Isang Filipino singer, actor, and model known sa coming, second place siya in the second season of Your Face Sounds Familiar, na bahagi ng, kasama siya ng, Bandang Harana. Happy birthday to you. And of course, who will not know Ronald James Gibbs? Mas kilala po natin siya as Ronaldo Valdez. Born November 27, 1947, he passed away last year and it was very sad for all of us. Isang veteran Filipino film and television actor whose career spanned for almost 5 decades. Si Ronaldo Valdez po is the father of actor, comedian, TV host, and singer Jano Gibbs. Kami po ay, alam mo, pag naalala ko si Mr. Ronaldo Valdez, talaga naman napakagaling nitong artista at magaling kumanta. Yun ang hindi nyo alam, magaling siya kumanta at sumayaw. Aside sa napakagwapo at magaling na at mabait na tao, okay? Happy birthday to you in heaven, Mr. Ronaldo Valdez. Paulo Elito Macapagal Ballesteros. Oh my gosh, this is si Paulo. Remember? Sa Itbulaga, Paulo Ballesteros, born November 29, 1982. Ay sus, kaedad pala ito ng anak kong si Chino. Filipino actor, comedian, TV host, model, and impersonator. I love this guy. Dear friend of my daughter, Chia. And took care of Chia, yung nag-Itbulaga si Chia, okay? He has appeared in films and several TV shows and has been one of the co-hosts of the long-time noontime show Itbulaga since 2001. At sabi din niya sa akin, Tita Chicks, crush na crush ka ng papa ko. Alam mo, yung aso namin ipinangalan Chiki kasi para sa'yo. Tapos, sabi ko, nasaan ang papa mo? Bilis, kausapin ko na. Tawagan mo, kausapin ko papa mo. Naku, Tita Chiki, nasa heaven na siya. So, wala na pala si daddy na may crush daw ako. So, anyway, Paulo, happy birthday. Ay, hanapin ko ang telephone number mo kay Chia. Tawagan kita, Pao. I miss you. Also, Andres Bonifacio E. De Castro or Andres Bonifacio. Born November 30, 1863. Isang Filipino revolutionary leader at Pangulo ng Tagalog Republic. Ang ama at supremo ng Philippine Revolution or kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan or commonly known as the Katipunan, a movement which sought the independence of the Philippines from Spanish colonial rule and started the Philippine Revolution. Huy, nakita ko mo po sa YouTube yung aking pelikulang Indio. Yes, tumatawa ako. Uy, kasama yon ha sa 1982 Metro Manila Film Festival ng Lea Productions. Ang starring ng Indio ay si Dante, Mr. Dante Varona. Mr. Carlo Caparas po ang nag-direct nun. Ako yung Spanish anak nung head ng mga Spaniards na galing sa Spain. Ano nga ba yung pangalan ko doon? Araceli. Okay. May pinadala sa akin ni Jason ko na Ma'am, you're in the Indio. I didn't know that. No, you made a movie. Oh yeah, I got a 1. Actually, I had 3 movies. 1 is Indio. 2 is Mr. Pete Makulit with Chiquito and Chiki. And the 3rd, actually, wala naman ako masyadong ginawa. Sa Mr. 1, 2, 3, lumabas lang ako mula sa isang kawayan para si Malakas at Maganda. Kami dalawa ni Tito ang doon. Siya si Malakas, ako si Maganda. Yun ang natatandaan ko po. Pero yung marami akong ginawa sa pelikula, ito yon, yung sa Indio. As about yung mga Spaniards, no? At yung kung gaano sila kamin sa mga Indios. Alright. So,
more about modern Lakambini women empowerment. Pagbabalik po ng Rekado. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Hi, I'm back. Ako po si Chiki Holman Yula and welcome to Rekado. Welcome back. I'd like to say hi to my friends from Hawaii. But she now lives in Las Vegas. Hello, Janice Aladan, my dear friend since I was like 10 years old. Hi, Janice. Originally from Hilo, Hawaii siya, no? I miss you and yes, oh my gosh, we have to get together or we have to talk and see each other with all these social media things. We can talk in Viber. All right. I miss you and very soon it's going to be the holidays. So mele kaliki makaihaw ole makahikiho. Love and kisses. Invite everyone. Lahat ko, invite all your friends, everyone, mga kamag-anak nyo, to text DZAS space message and send to 0917-572-1754. Sa Facebook po, 702 DZAS-FEBC Radio. Para sa'yo, paano magbibigay ng importance and security ang mga babae na mabibigyan natin ng seguridad ang mga kababaihan sa ating buhay at sa lipunan. Sabi ni Ekang Labrador, hi Tita Chiki, for me, mabibigyan natin sila ng pagpapahalaga sa simple gestures. For example, bilang anak, pwede tayong magkusa na asa gawaing bahay nang sa gayon magkaroon naman ng time para makapagpahinga ang atin mga nanay o mga tiya o mga lola o kapatid mo na nagpapatakbo ng lahat, okay? At siya ang tumatakbo para sa lahat. Totoo nga naman minsan kailangan lang namin ng time out. Paidlipin mo na kalahating oras man lang, no? Para bago umandar. Okay. Chulo, yung aso ko po yun, nasa tabi ko. Okay. Sabi naman ni Shane, we can make them feel safe by giving them space pag kailangan nila. Hindi mo ipipilit yung mga bagay na ayaw nila. O, kahit hindi nila sasabihin no, pero alam mo naman na hindi sila comfortable. Pagod na, bigyan mo sila ng espasyo, no? Bigyan mo ng breathing time, makarelax man lang. Okay. Sabi naman ni Ravine Grace, magandang araw po Tita Chiki. Napakahalaga na maiparamdam natin sa mga kaibigan nating babae, kapamilya o kahit hindi kakilala na iginagalang natin yung nararamdaman nila. Buti, what you could do by that, lalo silang magiging positive sa mga bagay-bagay in this world full of judgment. Tayo sana ang maging way to affirm someone, mapababae man o lalaki. You know, I remember this one time sa aeroplano. I don't even recall what country I was going to. Alam mo yung may nanay ka, nakasabay mo may baby. Tapos yun ang dreaded seat. Syempre, doon ako napunta, no? Tapos, iyak yung bata. Alam mo, hiyang-hiya na yung nanay kasi nga ayaw tumigil yung batang kaiiyak. Alam mo, kesa mabwisit ka, alam mo sinabi ko, let me help you with your baby. Sabi, bakit mother ka na ba? Hindi pa. It doesn't matter. Girl ako, marunong naman ako mag-alaga, nag-babysit ako ng mga pinsan ko, no? So, tinulungan ko siya, kinarga ko yung baby sa kanya, naglakad kami ng baby up and down the aisle. Karga ko lang yung bata, kinakausap ko softly, apay nakatulog. Alam mo, binigyan ko lang ng time out yung nanay kasi nakita ko nahihiya siya na maingay. Tapos pagod na siya. Tapos may isa pa siyang maliit na batang kasama. Ay, in-entertain ko na lang yung dalawa. You know, I felt, wag na yung siya, no? I gave her the time to time out. Ako, I felt yung motherly instincts ko, parang
na-activate ang aking, na-activate mama ang aking mga fallopian tubes. Sabi ng daughter ko nung kinarga daw niya yung anak. Actually, pinakarga sa kanya dahil pupunta sa ladies room, sandali lang yung mother. Pero nung kinarga niya, nakita niya yung bata. Nasabi niya, when I saw the reflection of that child, at saka sa kanya daw, sa salamin, parang yung wala silang planong mag-baby, biglang nag-isip na, maybe it's time. We have a beautiful baby. Ganon. Ako naman, naawa lang ako, pero alam mo, it made me, not just to help her, it made me so happy. I was able to do something for someone na hindi naman humihingi ng tulong, pero nakita ko, kailangan na. Okay? So yan, ikaw, ano pa ang nagawa niyong ganon? Ano sa palagay mo kung paano natin mapoprotektahan at mga kababaihan, tsaka anong nagawa mo in the past o gagawin mo para matulungan ang mga ibang kababaihan. Okay, eto sa atin pong tips part 1 ni Tita Chiki. Mga tips ni Tita Chiki. 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 Tips part 1 ni Tita Chiki, pag-uusapan natin ang modern lakambini, women empowerment. Alam po niyo mga karikado, ngayong araw, usapang women empowerment, itong buwan na to ang atin tatalakayin. Sa buwan din ito, dinadaraos natin ang International Day of Elimination of Violence Against Women. Sa mga anak, maging ibig at pati na rin sa lahat ng mga kababaihan, I will give you some tips kung paano pahalagahan ang kababaihan at kung paano mag-stand against these circumstances sa buhay. Kaya naman alam mo, galing po ito ka-partner natin ng unwomen.org para sa kwentuhang lakambini ng modernong panahon. Number 1 is speak up, speak out. Wala pong problemang matatapos at maaayos kung walang magsasalita. Hindi mo mailalabas lahat ng nararamdaman mo kung patuloy kang mananahimik at yung magsasawalang kibulang. Nabubugbog ka na, di ka pa nagsasalita. No? Wala po sa Biblia na tanggapin lahat ng bugbog, pukpok, suntok, ng kung sino man ang kasama mo sa bahay. Okay? Wala yun na hindi sinasabing you die and suffer. Hindi po yan gusto ng Panginoon. Okay? Number 2, know the issue at mga signs. Violence against women ay may iba't ibang uri at anyo. It can be physical, sexual, or emotional. Maaari pong public or private, online or off, mula sa taong hindi kilala o sa mismong intimate partner. Regardless kung papaano, saan ang kailan, mayroon itong serious na short at long-term consequences para sa kababaihan at maaaring humadlang sa kanilang full or equal participation sa lipunan. Okay? Number 3, challenge toxic masculinity. Nako, paano naman kasi? Yung iba naman kasi, akala mo yung panahon po ng unang panahon, no? Iba na ngayon, alright? Toxic masculinity ay nagdudulot ng violence against women. Ang traditional na konsepto ng masculinity ay nag-e-emphasize sa pag-ugaling agresibo daw, malakas at may kontrol sa lahat habang isinasantabi na ang mga katangian tulad ng sensitivity, empathy, vulnerability at iba pang pag-uugali. When we fail to challenge these beliefs, lalo na tayong lahat, reflect on your ideas ng masculinity at femininity at mag-isip critically about depictions of gender in media and culture. Okay? Number 4, demand more data para higit na mas epektibong wakasan
labanan ang gender-based violence, we need to understand the issue, relevant data collection, ang susi para higit na makagawa ng agaran at wastong aksyon at preventive measures at magbigay ng mga sa mga survivors ng nararapat na tulong at suporta, kasi nga yung iba nagsistay sa isang relationship na hindi maganda because wala silang pera, wala silang pang tawid buhay. Kaya they stay in this ridiculous relationships na talagang papatayin na sila o pinapatay na tinitiis po nila yon. Maraming kakabaihan na ganon. Hindi ngayon ganyan, ha? Number 5, sumali sa mga organisasyon at movements. We're stronger when we work together. Kung sama-sama kaya nating i-resist ang rollback sa women's rights, palakasin ang demands ng feminist movement sa mundo at mag-push forward para tuluyang matapos ang violence against women and girls once and for all. Okay? We are going to be back with stories for the heart and so much more right after these words. Stories for the heart. Welcome to Stories for the Heart. Ako po uli si Chiki Holman Yulo, and this is one of the loved portions ng ating show kasi nakakaantig yung mga kwento dito na totoo naman ng mga nakasama natin sa buhay. Tulad ng tao, may damdamin din ang mga hayop. Di man nakakapagsalita, pero alam nila kung paano tumanaw ng utang na loob. Viral ngayon ang video na in-upload ni Raven Bonifacio kung saan tampok ang isang asong naghahanap ng masisilungan. Naku, yan na nga ba? Like ako, inaampo ko kung pwede ampunin ko lahat yan. Sa video, makikita na nakasilong ang isang kakarampot na karton sa gitna ng kalsada ang isang aso habang naulan. Dinaraanan lang siya ng mga tao hanggang sa mapadaan at makita nila Raven. Agad na tumawid si Raven at bumalik upang kumuha ng isang karton na paglalagyan ng aso. Dito niya na dinala ang aso pabalik sa kanyang bahay kung saan niya mapapakain at mag-aalagaan tong kaagapay. Naku Raven, mabuti naman at ginawa mo yon. Kasi kawawa naman yung doggy. Saludo tayo at tulad ni Raven na may puso at bukas palad na tumutulong sa hayop. Sabi nga ng isang netizen, hindi man nabago ang pagtulong at pagsagip ng aso sa mundo, pero sa aso, ang mundo niya ay habang buhay na magbabago. Maraming mga dogs na kailangan talagang alagaan at arugain. Marami mga stray dogs. Kaya nga po sa ibang bansa, ina-advocate ang pag-neuter sa mga aso at pag-spay ng mga aso. You can find, certain vet schools magagawa yan na mababa lang ang bayad, no? Hindi yung mahal masyado. May kaibigan ako, dinadala niya lahat ng aso niya at mga pusa niya na kinokolekta niya at minamahal sa ganon para hindi dumami kasi marami pong napapabayaan. Pero hindi man mabago ang pagtulong at pagsagip sa aso ang mundo. Pero sa aso, ang mundo niya ay habang buhay ng magbabago. At yan po ang ating Stories for the Heart. Ako po ulit si Chiki Holman Yulo. Dito po sa Recado, pinag-uusapan natin ang Modern Lakambini, Women Empowerment. Text us sa DZAS space message and send to 0917-572-1754. Sa Facebook po, 702 DZAS FEBC Radio. Para sa iyo, paano mabibigyan ng importance and security ang mga babae sa ating buhay at lipunan. Sabi ni Mary Glian, para po sa akin, Tita Chiki, mapaparamdam natin sa kanila yung safety at security by being vigilant and sensitive sa kinikilos nila.
Kasi baka hindi lang sila nagsasabi pero iba na pala ang nararamdaman nila sa paligid. Oo nga. Ay, alam mo ako. Well, hindi ako ang involved no, kasi kakilala ko yung tao. May kaibigan kami na tinulungan ng kaibigan niyang isa. Kasi before that time, hindi pa kami magkakilala. Pero kinuwento niya sa akin na she was in a very bad relationship with her husband. Pinag-isipan daw niya at pinag-pray niya talaga kung ano ang gagawin niya. Kasi sinasaktan na siya. Pagkatapos, nag-womanizing, basta all of the above, okay? 3 ang anak niya, no? Maliliit pa. I think yung youngest at that time was only like 4 or 5 years old. So anyway, what happened was, yung kanyang friend, meron siyang longer time na kaibigan. Naku, sinabayan daw niya nang hinintay niyang umalis yung asawa niya. Alam niya na maalis ganun oras. Tapos yung kaibigan niya dumating na, init siya daw niya sa bintana. Yung ibang gamit niya, sa malaking, pinag-usapan nila kung ano gagawin at tinulungan na siya ng kaibigan niya kasi wala siyang lakas ng loob gawin po yun. So, sa malaking bed, sabi ko nga, saan mo nilagay ang gamit ng mga bata at yung sayo? Sabi niya, nilagay daw po niya sa bedsheet. Doon niya tinago sa punda, sa bedsheets, nakaroll lahat doon. Akala mo lang laundry, no? Pero nandun lahat ng gamit ng mga bata at ng kanya. Tapos yun ang binuhul-buhul daw niya at init siya doon sa bintana. As tumatakbo, karga niya yung mga babies niya. Naka-escape sila, nagtago sila. Natira, hinanap, hindi siya nagpahanap. Pagkatapos, kasi after that na, mga abogado na ang nag-usap. Kasi may pera yung lalaki. May pera din siya, pero hindi kasing yaman ng kanyang asawa. The more niya kinikwento, alam mo, hindi ko malaman kung ano gagawin ko. Nakikinig lang ako. Hindi pa ako nagko-comment. Nakikinig lang ako kasi matapang din siya. Hindi lahat kasi kasing tapang niya. Sabi niya, magtatrabaho lang siya. Okay lang. So, nagninegosyo siya. Bibili siya sa ibang bansa ng items, ibebenta niya, nagtsatsaga siyang gano'n. Sabi ko, so gaano ka tumagal do sa isang friend mo? I think 3 months siya pinatuloy, sabi ng friend niya, dito ka, sabi niya, wag kang matakot. Dito ka, 3 months kayo ng mga bata dito. Siguro in 2 months, alam mo na kung anong gagawin mo sa utak mo kasi hindi na daw niya alam at that time kung anong gagawin niya. So mga 3 months daw siya nagstay doon. Till nakaugaga siya, nakakuha sila ng titirhanan nila ng mga bata. Pero mga abogado na ang nag-iisip. Kasi ang ending, binigyan siya ng properties na nung asawa niya. Para ayaw na lang niya. Now that I think about it, gosh, that was such a long time ago. But every time I hear that story and we talk about it, I cannot fathom that there are women na talagang tumapang na lang Tapos may kaibigan na nandiyan para tulungan siya. And I think that is wonderful. Okay? Sabi naman ni Maria Lynn, hi po Tita Chiki, maybe we can speak and stand for them. For example, sa social media, we can call out for those body shamers and cyber bullies. Pwede ring mass report if we think na mali talaga sila. Ay, oo nga. Ay, bakit sinishame na na chabi-chabi tayo? Oo. Hello. O talaga, may iba pong ganun. Sabihin mo siya mukhang, ako nung grades ko, ano ba tawag sa akin, mistisang bangus daw ako. Para bang mali yung aking pagka-mistisa. Ay, one day, sabi ng papa ko sa akin, you go there and fight with that person. But Papa, what am I supposed to do? Sabi ng mama ko, sabihin mo siya piniritong hito. Oh, pagbugo ko, inarm na nila ako ng gagawin ko. O, nung sinabi, mistisang bangos. Kala ko naman, anong masama nun? Tapos nagtatawanan sila ng lahat. O, sabi ko, ikaw, ano ka? Piniritong hito. Yan ang itsura mo. O, di tumahimik siya. Now that I think about it, mas awful ang piniritong hito ka kasi mistisang bangus ka, no? So, kasi, sometimes people can be not nice, yung mga kaskwela mong, yung mga bata pa kayo. I do not recall who said that to me, pero alam ko umiiyak ako noon Kaya ang mama ko, alika,
Ito sasabihin mo. Tapos sabi ko, okay. O de, buti ang mama ko, fighter. Hindi siya yung aatras, not my mom, no. Tuturuan ka niya paano, okay? And you know what? Ganun din ako sa anak ko nung Kichia. Anong sinabi? Anong gagawin? Halika, ganito gagawin mo. Pati yung anak ko si Chino, Mama, no, he's hurting me. Okay, ganito. Pag nag-swing, siguraduhin mong tamaan siya sa swing. Tapos sabi ko, tumakbo ka dun sa teacher mo. Kinder ba yun? Umiiyak. Tumakbo ka doon sa teacher mo, sabihin mo, he's hurting me. Lakasan mo yung iyak mo. Para ikaw ang winner, siya yung papagalitan. Kasi para nakakapagod na yung ginagawa niya sa'yo. Okay, so yung mga nagbubuling ganon, ay nako, lumabang ka. Kaya tama yung sinasabi na nakikita ko na pinapaaral ng parents. Kaya ang anak ko, pinaaral ko ng taekwondo, pinaaral ko ng, oh my gosh, naka-mixed martial arts yung mga anak ko, tsaka taekwondo, lahat ng self-defense. Shooting, lahat ng maisip ko kasi ang mama ko gano'n nun. 3 po kaming babae. Pinaaral din niya kami nung lahat ng iyon. So, meron pa kaming axe throwing. Meron pa kami, yung axe. Ano bang axe sa Tagalog? Yun, tuturuan kami umitsya nun para pag-ikot, tama do sa puno o patay yung uwat. Patay yung kalaban mo. Okay. Oh my, kaya pala mahilig ako sa action movies. Alright, sabi naman, okay, so, yun ang sabi nga ni Josan, build safe communities and group pages for everyone sa social media. It will be the fastest way to communicate and reach out for them. Maraming salamat po sa nagbigay sa atin ng mga thoughts nila. Maraming salamat from Tita Chiki. Ngayon naman, okay, sa atin pong part 2 ng tips ni Tita Chiki, ang question and answer with Tita Chiki. Tips ni Tita Chiki. Tita Chiki, Chiki, Chiki. Mga kaagapay, ito tayo sa part 2. I will try my best na sagutin lahat ng inyong questions para makatulong ako sa inyong buhay. Kaya naman tuloy-tuloy lang sa pagtatanong dahil gustong-gusto ko kayong matulungan. Let's start. Sabi, magsalo-salo tayo sa mga panibagong tanong ninyo sa akin. Itinatago natin siya sa pangalang Anonymous. Dear Tita Chiki, good afternoon. Hindi po ako Teka muna, bigla akong napatingin. Hindi po ako sinasaktan ng boyfriend ko. Protective rin po siya, but may times na feeling ko sobra na. Na minsan pakiramdam ko, kailangan kong oras-oras mag-update sa kanya. Paano ko kaya sasabihin sa kanya na nasasakal na ako in some point pero hindi siya masasaktan? Thank you sa advice. Gusto mo talagang honest opinion ko? Okay. Start with this, malumanay muna. Have some time to talk to him. Ipaliwanag mo ng mahinahon ang nararamdaman mo. Kung talagang pinahahalagahan ka niya, maintindihan ka niya. Yan ang hindi mo gagawin. Pag nakikita mong gano'n na, okay, kausapin mong briefly. Pero ako, Miss Anonymous, na kailangan mo siya i-update kung nasaan ka palagi, oras-oras. Abe, kung nanay mo nga hindi ka ginagano na update, ano siya? Ako, tumakbo ka ng pagkalayo-layo. Run away from him because that is the start of a toxic relationship. Hindi ka nga sinasaktan. E di sana sinaktan ka na nga lang para may dahilan ka. Pero yung hindi protective yun. Binabasa ko yung text mo ha. Yung question mo. Nagbabasa ako between the lines. Oras-oras. Kung asawa ko, nanay ko, o tatay ko, hindi ako magre-report oras-oras. Sasabihin ko lang na, more or less, what time will you be back? Sa sarili ko pong mga anak, Mama will be back, 2 o'clock, madaling araw, ganun, o 1 o'clock. Okay, just call me at 1 o'clock, tell me if you're still alive. Tapos tatawa sila. No, I have to know, para alam ko. Kapag hindi ka tumawag ng ganung oras,
doon ako magpapanik. Pero kung hindi, relax. Just get home this time, tapos okay ka na. Pero kung oras-oras mag-update ka, no. Miss Anonymous, sabihin mo you cannot, you cannot, hindi ka pwedeng ganun. Parang hindi ka niya tinatrust at hindi mo tinatrust yung sarili mo. I would get away from him. Okay? Number 2, another Anonymous. Hi, Tita Chiki. Paano ko po ba sasabihin sa mga magulang ko na hindi ko gusto ang choices nila sa akin? Bilang babae, sila po kasi ang pumipili ng course na papasukan ko sa college. At maging ngayon po, gusto nila na sila ang pipili ng trabahong papasukan ko. Kasi nga, babae raw po ako at alam nila ang mas mabuti para sa akin. Okay, course lang ba ang pinag-uusapan natin? O pati yung maging ngayon, gusto nila sila ang pipili ng pati trabaho. So, ibig sabihin, natapos ka na ng course mo. Okay. You know why? Siguro. Kasi pag ikaw ay nagsa-start ng college o magka-college, usually, bihira ang talagang alam ko anong gusto niyang gawin in life. Hindi lahat ng tao ganun. Usually, kailangan mo pa ng tuturuan ka pa kung saan magbe-basic AB course ka, iisipin mo pa kung yan ba ang gusto mo o hindi. Iba yung nagsasabing, hindi, gusto ko mag-i-engineering ako, dapat mag-i-industrial engineering ako, o electrical engineer para ganito, aeronautical engineer kasi gusto ko, ako mag-aayos ng mga aeroplano. Bihira yung ganun, kasi yung iba, hindi pa alam ang gusto, yung undecided, ka-college, yung first 2-3 years na general courses, okay? Kung may oras kayong kumain na sama-sama, have the courage pero sabihin mo sa kanila na nararamdaman mo, yung kung ano yung nasa feelings mo, ipaliwanag mo sa kanila ang visions mo sa buhay. Kasi baka naman nakikita nila yung lalamya-lamya na baby daughter nila. Visions mo sa buhay na nasa ngayon ay magbibigay pa rin sila ng insights nila pero without controlling your life. They are giving you insights because they're your parents and they care for you. And siguro nafe-feel nila, wag kang mag-course ng something na gusto mo lang na course, sis. Pero wala ka naman trabaho dyan after. Now, I come from the school of thought na whatever you finished in college, whatever degree you graduated from, does not necessarily mean yan ang gagawin mo sa buhay. I feel, Tita Chiki feels that may panglaban ka sa kung ano man ang tatahakin mo sa buhay. Pero sana yung ginawa mo nung college, sana mapakinabangan mo sa tunay na buhay. Yung iba kasi nagtitake ng courses, ewan ko ba kung ba't yun mga tinitake, na hindi mo maintindihan kung ano. Pero in the long run, kung saan ka mas maligaya, mas madali ang things for you kasi pinili mo yan at wala kang sisisihin. Kasi mami, sabi mo, nanay yan ang course. Sinabi ko na nga ba paano ako okay. Coming from a family, kami, maraming kababaihan sa pamilya namin na mga alpha, ang mama ko at lahat ng kapatid niyang Guerrero, kaya nga Guerrero apelido Spanish, okay? Mga Guerrero, talagang mga Guerrera sila, okay? May mga opinion po. Pag babae ka, walang question, magne-nursing kayong lahat. Kayong 3 girls, magne-nursing, walang question. Ngayon, kung anong gusto mong gawin after, is another story. You do whatever you want after, but finish nursing. Because their thoughts are, yan na magpapakain sa'yo in the long run. And you know what? It's true. Yung kapatid ko si Charlene, si Pinky, ano yun? Nagganon yun. Kasi ang gusto din niya, ako interior design, o siya mag-architecture, no? Ang haba nung pila sa UP. Nakipag-chismis siya sa 2 pinsan kong nakapila doon sa nursing. O edi mamaya, pagtingin niya, siya na palang ini-interview doon, yung humihingi ng forms, bigla siyang nasa nursing. Pero yung ginawa niya yun, totoo nga, ang hilig niya after, nag-take siya pa ng courses sa Parsons School of Design. Nag-design siya. Yun ang gusto niyang gawin sa FIT, Fashion Institute of Technology. Nag-FIT sa New York. Nag-Parsons pa siya.
Pero yun ang gusto niya gawin. Pero talaga, ang nagpapakain sa kanya noon for the longest time, yung sa nursing niya, na nag-masters po siya, na nag-PhD. Yun yung kapatid ko. Hi, Pinky. Pinili ba yon? Oh, yes. Lahat ng babae sa pamilya ng mama ko, lahat sila, kunyari, 9 na magkakapatid, lahat ng tatlong mga anak na babae, lahat yung nursing. Pag sabi, ano nangyari si Chiki? Ay, ako yung hindi. Ako lang yung hindi. Yung isa nag-start, tapos hindi nagtapos ng nursing. Pero ako yung pina-interior design kaagad ng tiya ko sa New York. Sabi ko, hindi pa ako magna-nursing? Kamukha ninyong lahat. Tapos may second degree. Siya ang second degree ng ate kong yon, baby sister ng mama ko, interior design, kasi yun talaga gusto niya. Pero sabi niya, no, you're going to go to interior design first. Gusto mo mag-nursing after? O di mag-nursing ka after. Baliktad, no? Sabi niya. Pero I'm telling you, sometimes people who graduate or stepping in sa college o nag-graduate na hindi alam kung ano ang gagawin. Minsan nga ang trabaho nila talagang hindi naman konektado sa kung ano man yung napagtapusan nila. But you have to talk to your parents. Pakita mo na big girl ka na. Huwag mong aawayin. Malumanay mo sasabihin yon. Okay? Puno anonymous tayo ngayon. Number 3. Anonymous pa rin. Hi, Tita Chiki, paano ko po kaya mapaparamdam sa partner ko yung pagpapahalaga without making her feel na kinokontrol ko siya at nasasakal? Ako, yan na nga ba? O pareho kan iba naman version yung sa'yo nung number 1 na anonymous. Okay. Always ask her. Pag nagme-make ka ng decisions, i-consult mo yung mararamdaman niya before gawin mo yung isang bagay. Ask her opinion. Kung okay lang ba sa kanya para maramdaman niyang magkatuwang talaga kayo sa mga bagay-bagay. Okay? Ask her opinion. Seek what's kasi she wants to know that her opinions are important also. Pag kunyari nagpaplano kayong kasama ng grupo, mag-out of town, uwian din lang o overnight. Okay, depende. O overnight o uwian. Kasama 5, 6 kayong girls o yun, o lalabas kayo o whatever yung plano nyo. Tanungin mo kung okay lang ba sa kanya. Feel ba niya na magbagyo? O baka naman may allergy ng pollen, hatcho ng hatcho. Hindi niya feel yon. Mas gusto niya siguro mag-beach or mas gusto niya somewhere in Laguna with the fresh air, okay? O somewhere in Tanay, cool air, tas may little showers. Tanungin mo sa kanya kung anong mahalaga sa kanya. O mag-take ba kayong dalawa ng painting classes? O why not? Tanungin mo, alamin mo. Alam mo, if you ask questions, bigyan mo ng alam mo yung slam book? Bigyan mo ng questionnaire. Kung ano ang happy sa kanya. Enjoy ba siyang riding the elephant, riding the giraffe, o mas gusto niyang going to pause and playing with the dogs na for adoption. Baka yun ang mas enjoy siya. Mas gusto ba niyang mag-shopping sa ganito, sa Tiangge, o dapat nasa department store na naka-aircon siya. Alamin mo, mas gusto ba niyang street food ang kakainin? Pag kayo ay nasa Singapore, binibisita ang kapatid mo? Or, gusto niya yung nakaupo siya at meron siyang kubyertos at spoon and fork and knife, no? Hindi pwedeng chopstick lang siya. Kasi yung iba hindi naman sanay o hindi marunong, okay? So, alamin mo kung saan siya maligaya. Make her opinion count. And last but not the least, sabi ni Kian, hi Tita Chiki, paano ko po i-reach out ang kaibigan kong babae para matulungan siya without evading her personal space? You know, Kian, that's wonderful. Let her know na nandiyan ka para sa kanya. Hindi mo kailangan pilitin siya magsabi o kung ano man. Your presence is enough. Kapag may courage na siyang magsalita, just listen. And dito important do not interrupt. Huwag ka magbigay ng opinion. Minsan gusto lang ng tao may nakikinig. Ito naman si Marcy. Hi Tita Chiki, ano po bang masasabi niyo sa mga taong nagsasabing handa silang makinig sa sasabihin mo, but, ito na, the moment na magkwento ka, lagi nilang sinasabi ang opinion nila,
Nabasa mo yung aking nasa puso ko. Okay. Marcy, hindi naman masamang maglabas ng opinyon, pero dapat alamin kung kailan at papaano. Sa inyo sa inyo naman ang naglalahad ng nararamdaman. Pipiliin mo kung sino ang tatanggapin mo. Ako ngayon sinabi ko sa kaibigan ko, as in dear friend ko, tumulang kinder. Nagkwento, nakikinig lang po ako. Tapos sabi ko, stop. May tanong ako bago ka mag-start ng kwento. Ano ang gusto mong reaction ko? Therapist? Sabi niya, ano yun? And how do you feel? How do you feel about that? Okay, ganun ba ang gusto mo? Ganun lang ako. O gusto mong, sabi niya, gaganon ka lang. And how do you feel? Ganun, how do you feel? Or, with all your heart, makikinig ako, gusto mo ba magbigay ako ng opinion? Na anong gusto mong bigay ako ng opinion? Ng remedy solution sa tanong mo? O gusto mong mag-therapist ako? Sasabihin niya, mag-therapist ka, makikinig ka lang, wala kang opinion. Kasi po, tandaan mo, pag nagtanong sa'yo ang taong, ano kayang kailangan gawin ko? Nagtatanong yan kasi nakikinig siya. 5 na kayong nakwentuhan niya at nagtatanong. But it doesn't necessarily mean na kung anong tinanong mo, gagawin niya. Okay? So, alamin mo muna. Bigla ako nag-isip, So, nung sinabi ng friend ko, sige Chiki, magte-therapist ka. O sige how do you feel lang ako Okay. O di how do you feel? Wala akong bibigay na ano. Kasi nung sabi niya, anong gagawin mo? Di nagbigay ako ng opinion. Abay, nagalit. Ba't daw ako sinabi? Of all people, bakit daw ako ganon? Sabi ko, di ba tinanong ko sa'yo kung magte-therapist ako? Sabi mo, gusto mo yung opinion ko. Yun, bago ka magbigay ng opinion, tanong mo muna, Kasi ayaw nila ng opinion mo. Gusto lang niya may nakikinig sa kanya. Alright. I hope in one way or the other, may natutunan kayo sa atin pong question and answer ni Tita Chiki. Ngayon, if you will give me the privilege of praying for you every time we end the show, I always end it with a beautiful prayer for all of you. So let's all bow our heads and let's pray. Because now more than ever, we need the Lord in our lives. Our Heavenly Father, we want to thank you for all the blessings that you give us every day and for whatever you have given us in the past. And you will still be giving us for the protection for each and every member of our family. Lord, inilalapit namin sa inyo ang aming pamilya at tahanan na kayo ang patuloy na maging sentro ng aming buhay. Palakasin po ninyo ang bawat isa, lalo na ang mga kababaihang dumaranas ng pag-aabuso. Iligtas po ninyo sila sa kamay ng mga masasamang tao at mga nilalang. Bawat isa po na nakakaranas ng lungkot at pagpighati kung paano babangon sa araw-araw, nagpipray kami, God, that you will just strengthen and give them the courage and the wisdom. Please show them how wonderful, how awesome your powers are. Embrace them, O Lord. We ask for healing and comfort for those who have experienced death in their families or who are experiencing mental health and abuses na kahit anong kaparaanan. I pray, Lord, na sa bawat silent battles nila, makikilala nila ikaw, Panginoon, na ikaw ang kaisa-isang tatakbuhan nila. That they will find peace amidst this very troubled world. Thank you, Lord. At the same time, we pray that you provide ang kailangan namin na transmitter project sa 702 DZAS. We pray, God, na bigyan mo po kami ng mga tao na willing to donate sa amin himpilan. We lift up everything to you kasi alam namin na you're the only one who knows what's best for us. Lord, sana ang mga taong nakikinig sa atin ngayon maniniwala sa sinasabi kong embrace each day with the most hope that it will be the most beautiful one yet. Alam mo, pag niyakap mo ang araw na it's the most beautiful day, ay naku, iba talaga yan.
So, thank you, Lord, for all of this in the sweetest name of your Son, Jesus Christ. Amen. Dito na po nagtatapos, ang ating programang Rekado this Saturday. Sana po nasiyahan kayo kasi nasiyahan ako. Inaanyayahan po namin kayong patuloy na makinig. I'd like to say thank you to our production technicians, Nathaniel, Nate Peralta, hi guys, Reggie Villena, Reg, malaki na yung baby boy mo. Benjo Morano, hi Benj, and how's your mama? At kay Jonathan Benaya Reyes, RTV staff, Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Raymondrico Paner, Angelica Kalayag, and Bong Chica. To our writer, good job, Phil Lagtapon, and the Lagtapon family. Kamusta na kayo? Thank you pa rin sa ating station manager, Miss Jo Cabrera Alabastro. Ako po si Chicky Holman Yulo para sa Rekado. Dito lang po sa 702 DZAS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Remember to celebrate life instead of counting what you don't have. Count what you have and you will be amazed how wonderful God has been to you in your life. God bless you. Have a great week ahead of you. Ciao, ciao! Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado.